Piliin mong maging mabuting tao sa lahat ng pagpipiliang pagkakataon. So, hi mga kuya at ate, welcome kayo sa aking page na pangalawang pagkakataon. Sa dami ng pwedeng pipiliin kung anong klaseng tao tayo magiging, piliin natin lagi nga maging mabuting tao. Sa gitna ng hirap, galit o inggit, mas mainam na pa rin maging mabuting tao. Hindi man laging madali pero ito ang tamang daan. Ang kabutihan ay hindi nasusuklian palagi pero nagiiwan ito ng mabuting bakas sa puso ng iba. Kaya sa bawat pagkakataon, pipili tayo kung paano tayo kikilos o tutugon. Piliin natin maging mabuting tao. Kahit may mga taong hindi marunong gumanti ng kabutihan, huwag tayong mawalan ng loob. Ang pagiging mabuting tao ay hindi nakadepende sa ugali ng iba, kundi sa desisyon nating panindigan ng tama. Sa panahon ng kaguluhan ng kabutihan na nagbibigay liwanag, sa gitna ng pagkakaiba ng opinyon at paniniwala, ang mabuting puso ang nagtatawid sa pagkaunawaan. Ang mundo ay puno ng pagpipilian, pwede tayong pumili ng galit, ng paghihiganti o ng pagiging makasarili. Pero kung pipiliin nating magmahal, umunawa, magpatawad at tumulong, doon tayo nagiging tunay na malakas. Dahil sa uli, ang kabutihan ang bumubuo sa isang lipunang payapa at maunlad. Ang pagiging mabuting tao hindi nangangahulugang perpekto ka. Lahat tayo ay nagkakamali, nasasaktan, napapagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang taong may mabuting puso ay bumabangon at pinipiling huwag magpatalo sa galit o sama ng loob. Pipiliin niyang umintindi kahit hindi naiintindihan. Pipiliin niyang tumulong kahit hindi hinihingian. Pipiliin niyang manahimik kaysa makasakit. At sa mga panahong tila walang nakakapansin sa kabutihang ginagawa mo, tandaan mong hindi nasasayang. May mga matang nakakakita, may mga pusong naaantig, at higit sa lahat may Diyos na nakakakita ng lahat ng lihim na kabutihan. Ang bawat maliliit na kabutihan ay parang buto kapag itinanim mo. Balang araw ay mamumunga rin ng masagana. Kaya kung darating ang panahon na pagdududahan mo kung tama ba ang maging mabuting tao, paalalahanan mo ang sarili mo, oo tama pa rin. Dahil ang kabutihan ay hindi nasusukat sa bilang ng papuri o gantimpala, kundi sa tibay ng puso mong pipiliing maging liwanag sa dilim ng iba. At kung darating ang araw na mapagod ka dahil minsan ang pagiging mabuti ay tila walang kapalit, walang nakikita at parang walang saysay, tandaan mo ito. Ang kabutihan na hindi laging maingay pero laging makapangyarihan. Hindi mo alam baka ang simpleng ngiti mo ay nakapagligtas ng loob ng isang taong halos sumuko na. Baka ang pagtulong mo kahit maliit ay nagbibigay ng pag-asa sa isang nawalan na. Ang mundo ay maaaring puno ng ingay, inggit at kasamaan pero ikaw ang paalala na may kabutihan pa ring nananatili. At sa bawat mabuting gawa kahit gaano kaliit nagkakaroon ng pag-asa ang mundo. Isa kang tulay ng liwanag. Isang paalala na pagiging tao ay hindi tungkol sa sarili, kundi sa kung paano ka naging dahilan ng kabutihan sa buhay ng iba. Kaya sa huling pagpili, kapag pinapili ka ng mundo kung anong klaseng pagkatao ang nais mong isabuhay, piliin mo maging mabuting tao. Dahil sa lahat ng bagay na maaaring mawala, ang kabutihang nasa puso mo ang hindi kailanman matitinag. Ito ang tunay na yaman.